araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ang kwento, mga pangyayari at ganap ng isang OFW. Mga kakayod, yung pinag-uusapan natin dito ay lagi po na mapagpupulutan ng aral sa mga Pilipino na gustong maging OFW at mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, bago natin umpisahan yung pag-uusapan natin ngayon, greetings po muna sa mga kakayod natin na nanonood, sumisilip at sumusubaybay po sa ating channel. Saan man pong dako ng mundo, sa ibang bansa man o sa Pilipinas, maraming salamat po sa inyong suporta para sa ating channel. Mga kakayod, isa sa pinakaunang pangyayari sa buhay ng isang OFW ay yung pagsakay natin sa eroplano galing dyan sa Pilipinas papunta sa bansa na pagtatrabahuhan natin. Lahat po ng mga OFW na nakaranas na po at naka-experience na ng ilang beses ng pagsakay sa eroplano ay meron pong kanya-kanyang mga kwento, kanya-kanyang mga opinyon at kanya-kanya pong mga kwento na may mga magagandang experience o di kaya may mga trauma habang nagbibiyahe sa eroplano papunta man doon sa bansa na papasukan nila ng trabaho o di kaya pauwi man sa Pilipinas para magbakasyon o para mag-exit na po. Mga kakayod, pag-uusapan po natin ngayon sa ating video ang personal experience ko po sa pagsakay ko ng eroplano. Umpisa nung unang abroad ko ng 2011 hanggang ngayon pong 2014. I-rate po natin yung mga eroplano na nasakyan natin. Umpisahan po natin sa may pinaka hindi magandang mga facility at saka pamamaraan ng paghandle ng pasahero, total experience, hanggang sa pinaka the best experience po na pagsakay ng brand or pangalan ng eroplano. Klaruhin ko lang mga kakayod, walang binayad po sa akin para i-rate from worst to best. Kung anong airline mo po yung mapili nating pinakamagandang nasakyan natin na natuwa po tayo at nakontento sa kanilang serbisyo, opinion lang po natin yon. Mga kakayod, umpisahan natin sa panglimang pwesto. Yung nasakyan ko nung 2013, galing Doha, Qatar, papuntang Colombo, Sri Lanka, papuntang Singapore. Mga kakayod, ang nasakyan ko noon, pauwi ako, yung Sri Lankan Airlines. Sri Lankan Airlines yung nasakyan ko mga kakayod kasi yung HR manager namin sa hotel na Pilipino, pinasa niya yung responsibility sa pagkuha ng eroplano doon sa finance officer namin na Sri Lankan. Kaya siyempre kinuha niya yung Sri Lankan Airlines kasi flagship ng kanyang bansa at mura mga kakayod kasi nakadalawang connecting bago ako nakarating sa Pilipinas. Experience ko mga kakayod, bakit nasabi ko na worst itong nasakyan ko na Sri Lankan Airlines sa buong pag-abroad ko, kasi medyo hindi talaga maganda yung amoy sa loob ng eroplano mga kakayod. Saka yung mga sakay doon medyo hindi po maganda yung mga hygiene. Saka yung pagkain nila mga kakayod, hindi ko rin talaga malasahan kasi Sri Lankan food, hindi po talaga ako sanay sa Sri Lankan food. At saka yung pinaka worst talaga na experience ko sa kanila, yung piloto mga kakayod, kasi sobra talagang magalaw,
Sobrang magalaw talaga yung paglipad ng eroplano. At saka nung pababa kami ng Sri Lanka, halos sumabog yung tinga ko sa sobrang sakit, sobrang hapdi ng tinga at saka mata ko kasi bigla-bigla yung pag touchdown. Walang pahagda na parang pa ganun bago bababa doon sa pinaka airport. Diretso talaga mga kakayod. Saka yung facility nila dati nung 2013, sana nag-improve na ngayon yung airport nila doon sa Sri Lanka. Grabe talaga mga kakayod. So parang para ka lang nasa airport ng probinsya ng Pilipinas. Mas grabe pa nga yun. Sana mga kakayod yung number 5 natin na binigyan natin ng grade na NI or need improvements na Sri Lankan Airlines. Nung 2013 ganun yung stand nila, pero sana ngayon na 11 years na yung nakaraan, 2024 na ngayon, na-improve na sana nila yung na-experience ko at sigurado ko rin na na-experience din ng iba para mas mapaganda pa yung paglilingkod nila sa mga pasahero nila. Pang-apat mga kakayod na binigyan natin ng grado na fair, yung Etihad Airways ba ito mga kakayod? Air ba o airlines? Paki-comment na lang po sa baba kung ano yung uh, kumpletong pangalan ng Etihad. Itong Etihad mga kakayod, nasakyan ko to 2014. Pabalik ako dito sa Saudi para sa magtrabaho sa sa wooden bakery. Okay naman sana siya mga kakayod, malaki siya, malapad. Ano din ang hindi ko lang na parang naging ito yung naging rason ko na hindi ako naging komportable mga kakayod kasi hindi masyadong visible, hindi masyadong maliwanag yung ilaw doon sa loob. Magalaw din siya na airline habang lumilipad. Lalo na po yung biyahe pa Pilipinas papunta dito sa Middle East, 8 to 9 hours. Saka yung pagkain nila mga kakayod, kunti lang din. Kunti lang. May 4 hours pang delay sa Abu Dhabi, 6 hours. Hindi rin nagbibigay ng pagkain doon. Saka yung mga staff nila mga kakayod, hindi rin masyadong accommodating nung mga panahon na yon yung mga stewardess nung pagsakay ko ng 2014 sa Etihad mga kakayod. 2014 hindi na rin ako nakaulit sa kanila until 2024. Sana na-improve na rin nila mga kakayod yung nakita natin na medyo pagkukulang pa nila ng konti para sa mga pasahero nila. Nilagyan ko naman ng good na grado mga kakayod yung nasa pangatlong pwesto natin na Philippine Airlines. Ito yung flagship carrier natin na mga Pilipino mga kakayod. Nakasakay ako nito 2016. Pauwi ako galing ng Riyadh papuntang Manila. Ang napansin ko naman mga kakayod sa Philippine Airlines na eroplano, biyaheng Riyadh pa Manila, ano siya mga kakayod, maliit siya na airline. Ano talaga siya, masikip. Maliit lang yung upuan, lalo na pag katulad ko na medyo malusog. Grabe talaga mga kakayod, siksikan, tapos walang monitor sa harapan mo na tablet na pwede kang manood ng movies, makinig ng music habang nagbibiyahe ka ng 8 to 9 hours papuntang Pilipinas. Para ka lang sorry mga kakayod sa word na bibitawan ko kasi airline natin to, hindi naman ako nagda-down, pero honest lang ako sa nakita ko mga kakayod. Para ka lang talagang sumasakay ng bus galing Laguna papuntang Cubao. Wala talagang tablet na nasa harapan mo, masikip. Saka yung pagkain mga kakayod, limitado lang, at saka
medyo masungit yung mga stewardess, lalo na yung stewardess na pinaka head na nila na may edad na. Pag may hinihingi pa yung mga nakasakay, yung mga pasahero na extra na, hindi na sila nagbibigay. Limited lang yung binibigay nilang drinks at saka pagkain para sa mga pasahero. Sana mga kakayod, bigyan naman ng respeto ng may-ari ng Philippine Airlines yung mga OFW, lalo na po dito sa Middle East. Kasi sa pagkakaalam namin mga kakayod, pag US, Canada, Europe, Australia, maganda yung mga klase ng eroplano ng Philippine Airlines na sinasakyan ng mga OFW doon. Samantalang dito sa Middle East, particularly na po dito sa Saudi, hindi parehas yung mga eroplano na binibigay nila o pinapagamit nila sa mga OFW na nandito. Parehas lang naman po kaming OFW, parehas kaming namamasahe ng tama, parehas po kaming tumutulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya wag po sanang i-discriminate o bigyan lang ng hindi magandang sasakyan yung mga OFW dito sa gitnang silangan. Sana na-improve na rin yung mga problema, kasi mas yun dapat yung priority ng Philippine Airlines, kasi yun yung flagship carrier ng mga OFW. Dapat ipakita nila sa mundo na excellent yung services nila, saka maganda yung mga facility nila. Yung pangalawa sa ating list na binigyan natin ng very good na grado, yung Oman Air mga kakayod. Yung Oman Air, kakasakay ko lang ng Oman Air last year 2023, pupunta po dito sa Riyadh para po dito sa may pinapasukan ko ngayon na ilod sa French restaurant. Mga kakayod, kaya binigyan ko ng very good itong Oman Air na pang second spot sa ating best na nasakyan ng mga eroplano. Kasi ang Oman Air mga kakayod, nung nagpunta ako dito last year, maganda yung serbisyo nila sa mga pasahero, may maganda sila at saka maraming mga channels na monitor, maganda yung headsets, malamig yung loob ng eroplano, yung pagkain nila 3 choices, tsaka may pagpipilian talaga yung pasahero kung saang pagkain siya komportable at saka mabubusog. Pinakamaganda pa mga kakayod, unlimited, pwede kang humingi kung gusto mo pa ng drinks, tubig, soft drinks, juices. At saka sa pagkain mga kakayod, kung hindi ka pa nabusog, pwede ka bang humirit pa ng isa pang foam or isa pang porsyon ng pagkain. Isa rin sa nabantayan ko mga kakayod last year nung sumakay ako ng Oman Air, hindi masyadong maalog, hindi masyadong dumadaan sa mga turbulence na area yung piloto. Masasabi ko may experience talaga. At saka pag akyat ng eroplano hanggang sa nakababa kami, smooth mga kakayod, hindi sumasakit yung jaws mo, hindi sumasakit yung tenga mo. Saka yung overall na yung CR nila malinis, mabango. Saka yung airport nila sa Oman, yung lounge nila maganda rin. Kaya kahit sinasabi nila na ang Oman Air yung pinakamura na airline, pinakamura ang pamasahe dito sa Middle East papuntang Pilipinas, para sa akin maganda at sana i-continue pa nila yung ganong klaseng serbisyo sa mga pasahero nila. Ito yung last mga kakayod, at saka binigyan ko ng number 1 spot. Excellent yung grado na binigay ko din.
itong Qatar Airways mga kakayod, yung nasakyan ko noong 2011. Pinakaunang abroad ko, itong Qatar Airways yung nasakyan ko. Bakit excellent ang Qatar Airways para sa akin mga kakayod? Kasi napakadesente ng mga crew nila, mga stewardess, napaka maalaga sa mga pasahero, malinis yung eroplano, mabango, spacious, maganda yung pagkain, maganda yung mga amenities nila, yung mga monitors nila para manood ka ng mga palabas o mga videos, makinig ka, okay. At saka mga kakayod, yung mga ano nila, mga piloto nila, highly trained talaga kasi mga Europeans, ang dami ng flight hours. Saka mga Pilipino yung mga stewardess, mga Pilipina, magaling nakikipag-usap kahit anong salita yung meron sa nakasakay sa eroplano, kaya nilang pakiusapan. At ang pinakamaganda talaga mga kakayod na nakita ko doon, kaya binigyan ko ng excellent grade yung Qatar Airways. May nakasama kasi ako doon mga kakayod na buntis, na sinisiparate talaga nila, binibigyan nila ng extra care at saka extra safety na area para hindi siya masyadong maalog sa biyahe, para maalagaan yung sitwasyon niya. Hanggang sa pagdating sa airport mga kakayod, mayroon talagang sumundo sa kanya na nag-check na nurse or doktor na okay talaga siya. At saka ang isa pa na napansin ko sa Qatar Airways mga kakayod, hindi hassle yung pagpipila nila habang nandun ka pa sa airport, mabilis ka lang makapasok. Tsaka yung eroplano nila mga kakayod, magtitiwala ka talaga kasi malaki, at saka hindi madaling maalog kung may mga turbulence man na madaanan. Mga kakayod, siguro ang iba sa mga viewers natin ngayon sumasang-ayon kasi parehas kami ng experience. Yung iba naman, hindi siguro lahat approve yung mga nasabi ko. Pero ipaalala ko ulit sa inyo mga kakayod, yung napag-usapan natin ay personal experience ko po. Alam kong iba po yung experience nyo, at guide ko lamang po ito na para po maipaalam, maipakita, maiparinig po sa mga Pilipino na papunta pa lang po dito sa ibang bansa, sasakay pa lang sa mga eroplano, may kunting information na sila para po pag nasa loob na po sila ng eroplano, malaman po nila, at saka may basis na po sila kung ano yung mga mai-observe nila doon. Mga kakayod, ang buhay ng isang OFW ay nag-uumpisa po sa pagsakay ng eroplano at nagtatapos po sa pag-uwi sa pagbaba ng eroplano. Sana po mga kakayod, bago tayo bumaba sa eroplano pauwi sa ating mga pamilya, dala na po natin ang pangarap na dahilan kung bakit nagpunta po tayo dito sa ibang bansa. Hanggang dito na lang po mga kakayod. Maraming salamat po.